Ngayong digital age, isa ang Pilipinas sa mga bansang nangunguna sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Subalit hindi pa lahat ang nakakaalam tungkol dito. Higit bang nakabubuti o nakasasama ang epekto nito? Alamin natin sa balita ni Charity Valdez. Awareness level ng mga Pilipino sa Artificial Intelligence o AI nasa 49% lamang. 60% naman sa AI optimism o ang mga naniniwalang malaki ang maitutulong ng AI sa kanilang araw-araw na gawain ay mga Gen Z at Millennials. Ito ang ibinahagi ng Synergy Market Research plus Strategic Consultancy sa katatapos lamang ni National Marketing Conference 2023, ang kauna-unahang Metaverse Hybrid Conference sa bansa. Tinalakay rito ang iba't ibang marketing strategies gaya ng gamification strategies, AI-driven influencer strategies, community strategies, collaboration strategies, gayon din ang nagpapatuloy na digital education sa bansa at metaverse. With the 49% awareness with the nationwide study that we've conducted, talagang we have to explain first the concept. Ano ba talaga ang metaverse? And with the help of this conference, kaya nga tayo may mga conferences, educational mga campaigns, school-to-school campaigns, even our student conference, it evolves around explaining the concept of metaverse. Para sa ating mga viewers, na ang metaverse ay isang extended, remade reality. Samantala, ibinahagi rin ng Philippine Marketing Association ang mga banta sa paggamit ng AI solutions sa pagnenegosyo. So, ang mga risks na dapat tignan ng businesses would be, number one, deepfakes, no? Ang daling gumawa ng peking mukha ng isang tao na sinasabi, ito ang sinasabi niya, no? So that could be one major risk, 'di ba? One PR threat, 'di ba? Somebody come up with a deep fake of somebody and then palabasin na sila yung nagsabi nun. Another thing is yung identity theft, yung panggagaya sa isang tao na hindi naman siya, at saka yung tinatawag natin na yung sa copyright. 'Di ba? Kasi minsan yung gene-generate ng AI kung ano na lamang yung mga original na gawa ng mga artists, ng mga writers, ng mga articles, ng mga researchers, kinukuha lang niya kung ano yung available sa internet. 'Di ba? So medyo nagkakaroon ng issue pagdating sa originality, creativity. So yun yung mga dapat talagang tignan at alalayan na sa paggamit, sa pag-ingat. The Philippine Marketing Association is one with the government naman, and nakikipagtulungan rin kami to many associations to really develop these guidelines. Maliban sa mga nabanggit na banta ng AI, sinabi rin noon ni Senator Amy Marcos ang nakababahalang prediksyon na pagsapit ng 2028, tinatayang nasa 1.1 milyong mga trabaho sa Pilipinas ang mawawala. Ito ay base na rin sa pag-aaral ng Oxford Economics at US-based digital technology company na Cisco. Kaya naman, nais ng senadora na habang maaga pa lamang ay pag-aralan ng maigi kung higit bang nakabubuti o nakasasama ang epekto ng AI sa ating mga manggagawa. Samantala, naniniwala naman si Manuel Samson, ang co-founder at CEO ng Empera Consortium Management Corporation, na mas makatutulong sa paglikha ng mas maraming trabaho ang paggamit ng AI, lalo na sa blockchain technology sa bansa. The future really is about community. We want to separate technology from the community, because I was saying in one of my speaking engagements earlier, the technology is fantastic. It's always going to be ahead. But I think what's more important is for the community to get together and learn the technology. I mean, there's so many things happening. Blockchain is already being integrated, as you see in this conference, is through the metaverse. Blockchain will also be integrated with AI. Right? So instead of losing jobs in AI or losing jobs in blockchain, it'll create more jobs. It'll enhance the Filipinos as far as the country because of the government's support. So having blockchain technology, you're going to get better support and you're going to have better developers. Nagpapasalamat naman si Samson sa suporta na ibinibigay ng pamahalaan, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos, sa digital economy ng bansa. Sa ikalawang State of the Nation address ng Pangulo, iginit nito ang kahalagahan ng digitalization sa ekonomiya ng bansa. Digitalization is the call of today, not the call of the future, not the call of the future, but of the present. It is here.
It is needed, and it is needed today. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Charity Valdez, SMNI News.